So guys, good morning. Bali ito po yung unit natin ngayong araw. So, Hyundai Accent 2020 model. So, bali yung issue nito guys, yung kanyang thermostat ay hindi nag-automatic. So, bali yung may-ari, alam niya na naka thermostat to na manual. So, bali kinabit lang siguro ng technician, hindi na pinadikit sa evaporator kaya hindi nag-automatic yung compressor natin. So, bali yung gagawin natin dito, tatanggalin natin yung evaporator, tapos sabay cleaning na lang. Tapos, i-check natin yung mga system niya kung may diferensya ba. So, bali before natin matanggal yung evaporator guys, kailangan muna natin matanggal yung kanyang dashboard. So, bali merong dalawang klase na pagtanggal ng dashboard. Pwedeng tanggalin natin isa-isa, tingi-tingi yung kanyang accessories. At yung isa naman guys, ay pwedeng mapataob yung dashboard na buo. Bali, fast forward tayo guys. Tatanggalin natin. So, bali yan. Kapag magpakulob ng dashboard, kailangan po nating tanggalin yung lahat ng wiring sa gilid. Yung center console. Ayan o, yung kanyang kambyada. Tapos yung mga steel bracket dito sa gilid. Lahat ng wiring dito sa ilalim tanggal. Ayan. Tanggal lahat yun guys. Tapos ng manubela, dagdag to pa ilalim. Bali sa part na to guys, tinatanggalan ng kasama natin yung evaporator. So bali basic lang yung pagtanggal natin ng dashboard dyan kasi kabisado na natin yung pagtanggal ng mga ganyang sasakyan. So bali meron pa nga yung mas mahirap pa dyan na mga unit na mga nabaklas natin at winawasag yung kahimtang. So bali example lang ng mga Ford Everest tsaka mga Chevrolet. Yan yung mga sasakyan na mga mahihirap. Tapos binibasic lang natin guys. So bali sa part na to guys, natanggalan ng kasama natin yung ating evaporator. So bali i-explain natin kung ano yung gagawin natin dito. Issue kung bakit hindi nag-automatic yung kanyang compressor kasi hindi nakakabit sa evaporator yung kinabit nila na manual na coil para sa thermostat. So mamaya ikakabit natin yan guys. So bali ganito po yung ginawa ng unang technician. Pero ginagawa ko rin to minsan kasi wala akong makukuhanan ng thermostat na kagaya nito. Yan. Tapos minsan yung mga customer, hindi sila marunong, yung hindi nila kayang hintayin yung parts ba? Tapos parati nagmamadali. So kaya yung ginaganito lang. Nilalagyan ng ganitong thermostat. Yan. Manual thermostat yan. So bali okay naman yan at hindi naman to delikado sa system ng ating wiring sa ating aircon. Goods naman to. So bali yung ginawa nila dito, nilagyan nila ng thermostat papunta dun sa ating switch sa compressor. Switch knob, sa knob ng switch natin. Kumuha ng supply or ground dun. Tapos tap dito, tapos palabas dun sa relay natin. Siguro hindi nag-trigger yung relay kaya nila nilagyan ito. Okay naman itong mga ganitong setup. Tapos ganito pala kahirap magtanggal ng kanyang dashboard. So kapag nagkamali ka lang dito, automatic abono ka. Yung labor dito, yung general service namin, kulang pa sa mga pyesa na kung may masisira ka dito. So dapat maingat ka dapat sa paggawa ng mga ganitong sasakyan. At sa part na to guys, bali nag-pressure na yung kasama natin. Nilectest niya na yung evaporator natin kung may leakage ba. Tapos nilinisan niya na agad. So pagkatapos niya dyan guys, ginamit naman natin agad yung ating evaporator dyan. Kasi gusto natin na tayo yung mag-finalize bago natin ikabit. So nakabit ko na yung thermostat dyan, di ko na napakita, pero nakadikit yan sa kanyang evaporator. So sure ako na mamaya mag-automatic yan. Bali dapat bala na i-maintain natin yung ating sasakyan every once a year. So yan talaga yung nire-recommend ko sa mga customer natin na kung kailan ba dapat yung kanilang pagpapaklining. Pag walang diferensya yung unit, once a year dapat magpa-cleaning talaga. Kasi kapag hindi yan na-cleaningan at saka maraming rumi,
may tendency yan na masisira yung evaporator natin kasi kakainin niya ng dumi yung kanyang evaporator coil. So, dapat i-maintain natin yan every once a year. Pero sa mga taxi naman, 6 months. Ayan guys, okay na guys. Nakabit na natin yung ating dashboard. At kinakabit na ng kasama natin dun sa labas yung kanyang fittings tsaka heater. So, bali dito sa loob, all goods na lahat. Bali nakabit na yung manubela, wiring sa manubela. At doon sa gilid. Tapos yung kulang na lang yung ating center console. Tapos ito pala, bigla ang naging electrician tayo. Kasi kailangan talaga tanggalin yung wiring sa ano niya, sa lock niya, sa remote ba. So ayan, i-install natin to. Tapos i-check natin kung gagana ba yung kanyang door lock. So stay tuned kasi kakabit muna natin to. At pinipressure na ng kasama natin yung ating system kung may leakage pa. So bali yung pressure natin is 200 PSI. So bali dito sa loob, nakabit na natin yung ating natanggal na sensor sa sa pintuan, yung sensor lock nya para sa remote. Nakabit na natin. Ayan, tapos ina-assemble na ng kasama natin yung ating center console. Ulihin na pre. Ulihin. Tapos check na. Okay na yan. So bali i-check na natin yan. I-start natin na maya pagkatapos natin i-assemble lahat. Bali okay na po yung lahat. Nakabit na natin lahat ng accessories ng kanyang dashboard. Nabela, lahat goods na. So bali binabacuum na dito sa labas ng ating kasama yung ating system. Okay na? So nakargahan na pala. Start na lang natin. Subukan natin kung aandar. Bali kakatapos na natin kargahan guys. Bali yung final niya na pressure 30 by 150. So all goods na yung lahat. Tapos makikita natin dito yung kanyang tubo, nagmo-moist na. Yan. Goods na yung ating aircon. So problem solved. Tapos nag-automatic na din yan. Okay na rin dito sa loob. Ice cold na yung ating aircon guys. Another satisfied client na naman guys. Cold baby na. Bali sa part na to guys, pinapakita lang natin sa ating customer na nag-automatic na yung kanyang compressor. So okay naman niya agad kasi nakita naman ni sir na goods na yung compressor niya na nag-automatic na. At yan talaga yung kanyang concern na kung bakit hindi nag-automatic yung kanyang compressor. So thank you guys, thank you for watching. And another satisfied customer na naman. So please follow and share for more videos. God bless and bye-bye.